Si Ronald Ramos sa tunay kong pangalan. Ako po ay apat po kami magkakapatid. Ako po ang panganay. Meron din po akong kapatid sa ama. Mga ate ko sa kuya ko. Meron kapatid ko sila sa ama. Pero para sa akin po, hindi sila kapatid ko sa labas. O hindi lang ako kasi para sa akin magkapatid pa rin kami. Kasi iisa lang ama namin. Iba lang, iba na namin. Ang nanay ko ay kabit ng tatay ko. Yung tatay ko, wala siyang pagmamahal sa akin. Si Marciano Ramos ang pangalan ng tatay ko. Hindi niya ako minahal. Kumbaga, tinuli na anak. Ako po ay kanyang wala siyang pakialam sa akin. Bakit magaling sa kanya yung kapatid ko isa. Meron ako, wala ako. Siguro kung alam nyo, diswerte pa sa ibang tao kayo, minahal kayo ng tatay ninyo. Meron ako, hindi ako minahal ng tatay ko. Ang nanay ko, nagkaroon siya ng asawa na si Angelito De Leon, pangalan ng stepfather ko. Naranasan ko ang maging malupit sa akin ang stepfather ko. Nanay ko wala siyang pakialam ko kahit sa tanong ng stepfather ko, wala naman siyang pakialam sa akin. Kasi wala naman siyang pakialam, diba? Ang aking buhay, hindi po ako may tama ko kasi po nakasanayan ko na po magsalita mag-isa. Kasi ganun po ang tatay ko. Ang tatay ko walang pakialam sa akin. Ako'y sabihin niya pribiso lang ako sa buhay niya. Hindi ko alam kung buhay pa siya. Siguro pag wala na rin yun kasi matanda na tatay ko. Meron din ako mga kapatid. Kasi sabi ng mga ibang mga bagay ko, mga pinsan ko, siguro mga pulis na rin mga yun. Kasi minsan may ako isang pulis na nakikilala, ang lapit daw ng loob niya sa akin. Ako din pinsan niya nawawala. Alam niyo kasi mag-aaway lang tayo. Kung sasabihin ninyo na hinahanap ako ng tatay ko, hindi ako naniniwala ron eh. Tatay ko wala mang pakialam sa akin yan eh. Kasi wala naman silang pakialam sa akin. Kaya hindi ako nagpapakilala sa kanila. Kasi mag-aaway lang kami. Kasi hirap naman paniwalaan yun eh. Tatay ko na mismo nagsabi sa akin na perwisyo eh. Hindi ako pinatatay ko. Tatay ko, wala sa akin pakialam yun. Yan tatay ko, hindi ako minahal ng tatay ko. Hindi niya ako minahal na bilang anak. Siya ay walang pakialam sa akin. Kaya ako naging maras din minsan ako sa lahat ng mga pagsubok na dumaan sa buhay ko. Pero basta importante, wala akong ginagawa masama sa kapwa ko at wala akong pinirwisyong tao. Kaya ibang buhay ko ayoko na pang ikwento. Kasi kaya ang galaw sa sarili ko, wala akong pinirwisyong tao at hindi ako nandamang ng kapwa ko. Ako'y ganito lang, mabuting tao ako, napagkakatiwalaan ko sa mga bagay na mga maliit na bagay, huwag ninyong kukunin yan. Katulad ng cellphone, pag kayo may cellphone kayo na nakita, isaulin niyo sa may-ari kasi minsan ang cellphone na yan pinag-ipunan niya. May tao kasi na hindi pag nawala cellphone hindi na siya makakabili. Kaya uso mo na kahit kunting bagay. Kaya ako nagkaroon ako ng cellphone, nakabili ako ng cellphone dahil sa kaibigan ko Kibal. Ako'y nagano, kasi bagay isang mabuting kaibigan. Magsalamat din ako sa kanya. Yun ang aking buhay. Kaya yung cellphone na to, ito yung tanging na lang nagpapasaya sa buhay ko. Sa bawat lungkot. Minsan nagbablog ako, hindi pa naman talaga kumikita. Kasi pahit ako, kaya siguro may mga ibang isa na maging ituloy nyo sana pag-share nyo sa akin. Yun na lang sana yung itutulong nyo sa akin. Parang paano, kumita ako, makatulong din ako sa ibang tao. Maraming salamat sa mga nanood dahil mga bagay na gano'n. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you so much. God bless. Sana ituloy nyo pa yung pag-share. Alam nyo kaibigan, ganito. Kahit ang kaibigan nyo
na sinabi pag siya na daw nag-abroad ay tutulungan niya kayo. Wag po kayo maniniwala ron. Kasi pag yan po, marami pong masasabi po sa inyo. Kasi pag nasimutan na sila nanginika o sila magtatanong sa iyo, ano ba gusto mo? Wag, sabi mo wala na. Kasi pag gusto sabi mo, ito gusto ko, ito ganyan, sasabihin sa iyo, ang kapal ang mukha mo. Hindi ka marunong mahiya dahil masyado mo silang pinipirwis. Yan ang sasabihin nila. Kasi po, mabait lang naman sila pag nakakarap mo. Kaya, minsan may ganong tao, di ba? Kaya, kahit kayo mga kabataan, magsipag kayo sa pag-aaral ninyo. Magsipag kayo, huwag kayo aasa sa mga kaibigan yung galing ibang bansa. Kasi yan, marami masasabi sa inyo yan. Kasi, naranasan ko. Kaya, mahirap talaga. Kasi sabi ng kaibigan mo, pag galing kami ng abroad, guys mo ganyan, si ganito. Pero pag yan, humingin ka, ito gusto ko, ito ganyan mo, asahan mo kaibigan. Maraming masasabi sa iyo yan. Lahat ng masakit na salita ay matitikman mo yan. Kasi ang tao, pag napunta na ibang bansa, nagbabago na yung pangugali. Nag-iba na yung pangugali nila. Sabi niya, pag mayaman daw siya, magmaasahan yun. Naranasan ko eh. Ang isang pinakaibigan ng galing abroad. Lahat, hindi ko nababait ang pangalan niya. Lahat ng masakit na salita, binitawan niya sa akin. Halos hindi ko makain. Hindi ko malunok. Talagang halos tapakan yung pagkatao ko. Kasi napaya ako. Dinala ako kumibo. Sabi ko, okay lang, siguro baka makuli yung nilali. Kaya minsan, pag mga kaibigan ng galing abroad, huwag nyo asahan yan. Yan, huwag kayo manginigyan. Ako, minsan, biro ko lang yun. Sabi ko, $1 lang. Eh, nag-aaral pala sila sa akin. Kasi may taong ganun. Katanong bait mo, bakang taong yan, nag-ibang bansa niyan. Magbabago na ang pangugali niyan. Tandaan niyo yan. Kaya maraming po salamat sa inyo. God bless.